Magandang umaga po sa kanilang lahat. Sa sa Biyernes po ay pinagdiriwang yung tinatawag na Araw ng Mga Puso. Kinausap ko yung ilang mga kalalakihan, sabi ko sa kanila, mga kapatid, sa Biyernes, wala muna tayong Bible study. Bakit, Pastor? I-date nyo muna yung inyong mga asawa. Kaya po sa Friday, ay wala muna ho kaming Bible study. Tapos sabi ng iba, Pastor, wala kaming wala kaming pan-date. Humingi kayo sa inyong asawa. Kidding aside, ay since na love month ngayon, ay pinag-uusapan po natin sa buwan ng February ang paksa may kinalaman sa pag-ibig. Ano ho? So, noong nakaraang Sunday, ang pinag-usapan ko ay pag-ibig sa Diyos. Kapahayagan ng tunay na pag-ibig sa Diyos. Tama po ba? Ay, isa lang yung nakinig at nag-notes. Ngayon po ay pag-uusapan naman natin ang pag-ibig sa kapwa. Ayan, pag-sabi mo sa iyong katabi, pag-ibig sa kapwa. Ayan. Itataas, ibababa. Okay na? Yon. Hindi ko kasi ako sanay ng ganito pero natutuwa ho ako, wala ho akong hawak na mic. Makabili nga ng ganito. Okay. So, magpapatuloy po tayo. Ang pagmamahalan ay tanda ng isang tunay na Kristiyano. Sa John chapter 13, verse 34 to 35, ay ganito po ang ating mababasa. John chapter 13, 34 to 35. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon, magmahalan kayo kung papaano ko kayo minahal. Gayon din naman, magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Sa John chapter 13, verse 34 to 35, hindi lamang iniutos ni Jesus na tayo ay magmahalan, kundi itinaas niya ang standard, yung standard ng pagmamahal. Paano? Magmahalan kayo sa isa't isa gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ngayong umaga ay tatalakayin po natin ang tatalakayin po natin ito at kung paano natin isasakatuparan ang utos na ito, na ito yung kasi po sa mundo na ating kinagagalawan, madalas na nagtatakda ng pag-ibig, yung pag-ibig na pansarili at conditional. Maraming may umiibig na ganito. Minamahal kita dahil kasi mabait ka. Minamahal kita kasi ang ganda mo. Minamahal kita kasi ang gwapo mo. Conditional. Minamahal kita kasi mabait ka rin sa akin. Yun po ay, paano kapag wala ng ganda? Wala na yung kagwapuhan? Minamahal pa rin ba? Paano kung yung nililigawan, na napakabait nung nililigawan, at nung mapangasawa, nung nililigawan ay parang maamong tupa. At nung mapangasawa na, ay parang tigre. Minamahal mo pa rin ba? Yan.
Na? Alam niyo ho kasi, laging maraming pagbabalat kayo para maibig lamang ng isang lalaki o ng isang babae. Now, tingnan po natin yung tatlong paalala na atin hong pag-uusapan may kaugnayan sa ating tema. Mahalin ang kapwa gaya ng pagmamahal ni Kristo. Una, ang utos na magmahalan. Sabi po sa verse 34a, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, magmahalan kayo. Dito nga po, kagaya ng akin nabanggit kanina, itinaas ni Jesus ang pagmamahal sa isang bagong utos. Ang utos na ito ay hindi optional. Ito ang sentro ng ating pagkakakilanlan bilang tagasunod niya. Ulitin ko po, kapag sinabing utos, hindi ito yung optional. Pagka sinabing utos, ito yung dapat nating gawin. Nakukuha ho ba natin? Okay. So, ikalawa, ito ay bago dahil mas malalim at mas malawak ang hinihingi nito, isang pagmamahal na handang magsakripisyo at sumailalim sa pag-ibig ng Diyos. Ang makikita ho natin sa ilang bahagi ng Biblia, ibigin nyo ang inyong kapwa gaya ng pag-ibig nyo sa inyong sarili. Pero ang utos ng ating Panginoong Hesus, mag-ibigan kayo sa isa't isa gaya ng pag-ibig ko. Kaya sinasabi na ito ay bagong utos. Ano ho? Mas malalim. Pagmamahal na handang magsakripisyo at ito ay sumasalamin sa pag-ibig ng Diyos. Kung paano natin nadama yung pag-ibig ng Diyos, ay gayon din naman po natin ipadama yung pag-ibig natin sa ating kapwa. Isang halimbawa po ng pag-ibig na talagang makikita ho natin, no? Para bagang ito yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Yung pangalawa doon ay yung tinatawag na mother's love. Ang pagmamahal po ng isang ina na nag-aalaga sa kanyang anak na may sakit, kahit na yung ina ay pagod na, ay patuloy pa rin siyang nangangalaga sa kanyang anak. Ang pagmamahal ng isang ina ay higit doon sa kanyang tungkulin. Ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak ay higit pa sa kanyang tungkulin. At ganyan din daw dapat ang pagmamahal natin. Hindi ho nagbabago. Alam niyo po, may mga pagkakataon, katulad po ngayon, meron po kaming bagong apo. Ano ho? At yung pong pag-aalaga ng isang baby ng kanyang ina ay talaga naman talaga hong puyatan. Tama po ba? May mga pagkakataon na yung nanay ay napupuyat sa pag-aalaga at may pagkakataon din na kapag umiyak yung bata, kahit na antok yung nanay, kakargahin yan at ipaghehele habang ang tatay tulog at naghihilik. Hindi ho ba? At kapag yung anak na minamahal ay nagkasakit, hindi mapakali ang nanay. At nakita ko po yun sa katauhan ng aking misis. Pagka ho nagkakasakit ng aming mga anak, talaga hong alalang-alala siya. Dalhin na natin sa doktor. Cool ka lang. Pwede pa naman tayo mag-pray muna. Hindi, ang taas na ng lagnat
Oh, yung labis na pag-aalala. Tapos, pagka inutusan, gumaling na, inutusan, parang ibon. Wait. No? Wait. No? Parang paniki. Ba't ako? No? Pero ganun pa man kuminsan ang mga anak, matapos na palakihin, matapos na alagaan, yung pagmamahal ng nanay, hindi nagbabago. Tama? Pasensya na kayo mga tatay, kuminsan pagka yung mga tatay, nagdalaga na yung anak, tapos, pinag-aaral. And then, bigla na lang nabuntis. No? Hindi nakatiis yung anak na dalaga. Nabuntis. Nung araw daw, ang mga tatay, kukuha ng itak, tataga sa poste, at sasabihin, hanggat nakalagay yung marka ng itak dyan sa poste, wag na makakapanik ang anak mong yan dito. No? Ang word na ginagamit, anak ng nanay, hindi niya anak eh. Ganoon kuminsan ang tatay. Hindi naman ho lahat. Actually, yung mga tatay ng Area E, sobrang babait yan at sobrang mapagmahal. Yung sinasabi ko, yung sa labas. Okay. Now, pag-ibig, tanungin mo yung iyong sarili, minamahal ko ba ang iba kahit na mahirap mahalin? Yan. Tanungin ho natin. Minamahal ko ba yung iba kahit na siya ay mahirap mahalin? Huwag niyo na hong sagutin. Baguhin natin yung tanong. Minamahal ko pa ba yung aking asawa katulad nung pagmamahal ko nung nililigawan ko siya? At huwag niyo na rin hong sagutin. Minamahal ko ba yung aking asawa katulad nung pagmamahal nung ako'y nililigawan niya? Huwag niyo na rin hong sagutin. Sa isip na lang. Bakit? Kasi ang pagmamahal ng tao, merong kondisyon, nagbabago. Tama po ba? Hindi niya na ako binibili ng chocolate. Ngayon, magba-Valentine, papuputol ko yung aking kuko pagka ako ay binigyan niya ng rose and chocolate. Malilimutin na yun eh. Hindi na ako pinapakilig pa. Parang lumipas na yung pagmamahal niya sa akin. Hello? Pero ang pag-ibig ng Diyos, hindi ho nagbabago. Hindi ho nagbabago. Kung yung misis ninyo, nung bagong kasal kayo, ay gusto katabi mo, magkaharapan kayong ganyan, no? At gusto ng misis mo, nakaakap ka pa sa kanya. Ngayon, bakit kayo natatawa mga misis? Hindi na nga magkatabi. Misis ko, di ko na tinatabihan. Kasi ayoko sa aircon. Di ba? May mga pagkakataon na inaakap na ng mister, si misis, samantalang dati, kinukuha pa yung kamay. Bakit ganun? Bakit merong changes? Ganun kasi ang pag-ibig ng tao sa kanyang kapwa. May mga pagkakataon
na pagka nagre-reflect tayo sa pag-ibig ng Diyos, no? Ang Diyos ay hindi nagbabago. Kaya po sabi dito isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, magmahalan kayo. Itinaas nga po ng Diyos, ng Panginoong Hesus yung standard ng pag-ibig. Ito ay mas malalim at mas malawak. Pagmamahal na handang magsakripisyo. Tingnan po natin yung ikalawang bahagi ng ating pag-aaralan. Ang halimbawa ng pagmamahal ng ating Panginoong Hesus. Ito na nga po yung standard na sinasabi niya. Kung papaano minahal ko kayo, magmahalan din kayo. Pag-usapan po natin yung pagmamahal ni Kristo. Ang pagmamahal ni Kristo ay, una, sacrificial. Sacrificial. Ikalawa, ito ay unconditional. Third, ito ay forgiving. Tingnan po natin yung John chapter 15, verse 13. Okay? Ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sino man para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. No? Pag-aalay ng kanyang buhay para sa kanila. At ganito yung pag-ibig na ipinadama sa atin ng ating Panginoong Jesus. Inibig niya tayo nang merong pagsasakripisyo. Namatay siya doon sa krus para tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Nabanggit po natin na ang pag-ibig ng Panginoong Jesus ay walang kondisyon. Sa Romans chapter 5, verse 8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Take note, nung tayo ay makasalanan pa. Inibig tayo ng Panginoong Jesus. Namatay siya para sa atin. Pag-ibig na walang kondisyon. And pag-ibig na nagpapatawad. Sa Efeso chapter 4 verse 32, sa halip maging mabait kayo at maunawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Take note, maging mabait kayo at maunawain. Magpatawad kayo sa isa't isa. Kanino inihalin tulad yung pagpapatawad? Pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Ang Panginoong Jesus, pagka siya ay nagpatawad, ay kanyang nililimot yung ating kasalanan. Si Jesus, pagka nagpatawad siya sa ating kasalanan, nire-restore niya yung ating relationship sa Kanya. Tayo, paano tayo magpatawad doon sa mga taong nagkakasala sa atin? Kung nagkaroon kayo ng di pagkakaunawa ng inyong asawa, tapos yung mister mo humihingi ng kapatawaran, pinapatawad mo ba siya? Papatawarin ko siya pagka siya ay nagbago. Pero kapag hindi nagbago, hindi. Merong kondisyon. Ang Diyos, pagka nagpatawad atin, kahit paulit-ulit tayo nagkakasala, pinapatawad tayo ng Diyos sa tuwing tayo'y humihingi ng kapatawaran.
Tayo naman, paano nga tayo magpatawad? Pinapatawad ko na yung aking asawa sa kanyang panloloko sa akin. Pero, huwag siya makatabi-tabi sa akin ngayong gabi. Pinapatawad ko na yung aking asawa dahil hindi niya ako pinaghahanda ng pagkain. Dahil sa ginawa niya yun, hindi ako mag-iintrega sa kanya. May mga kondisyon. Pinapatawad ko na yung aking kapitbahay na nangutang sa akin na hindi ako binayaran. Pero wag na siya makakautang-utang sa akin ulit. Tingnan po nyo, no? Ang halimbawa ng pagmamahal ng ating Panginoong Hesus na makikita pa ho natin, hinugasan niya yung paa ng kanyang mga alagad. Makikita po natin yon sa John chapter 13, verses 1 to 17. Kabilang si Judas na nagtaksil sa kanya, hinugasan niya ng paa. Kabilang si Pedro na nag-deny o na nagkanulol sa kanya, hinugasan niya ito ng paa. Alam ng ating Panginoong Hesus na itong mga alagad na ito ay pagkakanulo siya. Alam ng Panginoong Hesus na kapag siya ay inaresto, yung 12 alagad na yon, magpupulasan. Aalis para hindi mapahamak. Pero alam nyo, hinugasan pa rin niya ng paa. Isang napakahirap na maranasan, yung kasakasama mo, yung itinuturing mong best friend mo, sa panahon ng kagipitan, ikaw ay iiwanan. Tama po ba? Pero ang Panginoong Hesus, makita ho natin, hinugasan niya yung paa ng kanyang mga alagad in spite of their weaknesses, in spite of dun sa mga bagay na gagawin sa kanya. Pero nung siya ay mamatay doon sa krus, and after 3 days, nabuhay na magmuli, tinatagpo niya yung kanyang mga alagad doon sa may dalampasigan na kung saan si Pedro at ang kanyang kasamang mga alagad na 10 ay nangingisda. At sa kanilang pangingisda, ano ang kanilang ginawa? Ano ang ginawa ng Panginoong Hesus? Ipinaghanda pa ng pagkain. Nag-ihaw ng isda at saka naghanda ng tinapay. Para pagkatapos nilang mangisda, sila ay merong makakain. Ginawan siya ng hindi maganda, sinuklian ng kabutihan. Now, tanong, kapag ikaw ba ginawan ng hindi maganda ng iyong kapwa, susuklian mo rin ng kabutihan? At wala po akong nadinig na amen. Anong kabutihan? Anong kabutihan? Huhubarin ko muna yung aking pagiging Kristiyano at saka haharapin ko siya. Alam niyo po, yung halimbawa ng ating Panginoong Hesus, ng pagmamahal, yun ho ang ating dapat na tularan. Mahirap, pero sa tulong ng Banal na Espiritu, makakaya po natin yon. Amen ho ba? Ang tanong, sisikaping gawin? Hindi ko nadinig yung nandoroon. Napilitan. Ako. Meron pong isang kwento tungkol sa isang pastor na pinatawad ang isang lalaking nagnakaw sa kanya at nanakit sa kanya. Actually, dinalaw pa nga po niya ito sa kulungan. Nung dinalaw niya sa kulungan, ipinangaral niya
ang ebanghelyo. Yun po yung pagpapatawad na sumusunod sa halimbawa ng pagmamahal ni Kristo sa atin. Pag-isipan mo ang pagmamahal ni Kristo sa iyo. Paano mo ito maipapakita o paano mo maipapakita ang parehong pagmamahal na iyon sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, sa iyong kaibigan na nanakit ng iyong damdamin? Kaya ba natin? Kaya ba natin? Kaya ba natin pakitaan ang pag-ibig, pagmamahal, yung taong nanakit sa atin? Naalala ko po yung sinasabi, yung nadidinig ko dati, pagka binato ka ng bato, batuhin mo ng... At meron hong nadinig ako, pagka binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay, ilagay mo sa garapon. Ibig sabihin, matigas pa rin yung ipambabato. Ano ho? Hindi ho ganoon. Gantihan mo na mabuti yung gumagawa sa iyo ng masama bilang pagsunod sa halimbawa na ipinakita sa atin ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. Third thing na atin pong titingnan is ang patotoo ng pagmamahal. Sa John chapter 13, verse 35, kung kayo'y magmamahalan sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Sa pamamagitan nito, makikilala ng lahat na kayo ay mga alagad ko kung meron kayong pagmamahalan sa isa't isa. Ang pagmamahal natin sa ating kapwa, ang pinakamalaking patotoo ng ebanghelyo. Ang mundo ay nakakakilala ng mga tunay na tagasunod ni Kristo, hindi sa kanilang sinasabi, kung hindi sa kanilang pamumuhay. Ang pagmamahal na ito ay nagbubuklod sa mga mananampalataya at siyang humihikayat sa mga hindi mananampalataya para mapalapit sa ating Panginoong Hesus. Alam niyo po, sa unang iglesia, sa early church, sinasabi po ng pagka tinignan natin yung history ng early church sa book of Acts, makikita ho natin yung mga mananampalataya doon ay nagmamahalan sa isa't isa. Ang mga may sakit ay inaaruga, pinapakain yung nagugutom, sinusuportahan yung mga balo na wala nang kakayahang buhayin yung kanilang sarili. Ang kanilang pagmamahalan ay namumukod tangi sa makasariling lipunan. Kung kaya nga po, ang kanilang pagpe-fellowship, ang kanilang pagsasama-sama ay kinalulugdan ng Diyos. At dahil doon, idinaragdag ng Diyos ang mga tao sa kanilang kalipunan. Dahil nakakilala nila ang Panginoon sa ganoong kaparaanan. In application, gawin po nating ang pagmamahal araw-araw. Gawin nating mission yung pagmamahal araw-araw. Maaaring ito ay sa kapitbahay mo, magpatawad ng yung kapitbahay mo na nakasamaan mo ng loob, patawarin mo ng mabilis. Yung kapitbahay mo na nagnanakaw ng mangga sa puno nyo, paano papakitaan ang pagmamahal yun? Sasawayin ko. Gagawa ng tirador para hindi makonsinti yung kanyang pagnanakaw. Sa panahon na siya ay maunguha, titiradorin ko.
Ganun ba? Alam niyo, sabi ng Bible, love your neighbor. Pero napakahirap mahalin yung kapitbahay na gumagawa sa iyo ng hindi tama. Ba't ganyan ang tingin niyo sa akin? May kapitbahay ho ba kayong ganon? Ay, huwag na ho natin pag-usapan yun. Ang pag-usapan ho natin, paano natin i-apply sa ating buhay yung ating natutunan na salita ng Diyos ngayong umaga. Maaaring ang mga talatang ito ay matagal na nating narinig. Ang tanong is, ipinapamuhay ba natin? Ano yung aral na makukuha natin dito? Ang pagmamahal ay hindi optional. Ito ay utos. Therefore, ito ay dapat nating isagawa. Ang pagmamahal ni Kristo, ang ating pamantayan. Sacrificial, unconditional, and forgiving. Ang pagmamahal sa iba, ang pinakamalaking patotoo ng ating pananampalataya. What does it mean? Para malaman ng iba na ikaw ay tunay na Kristiyano, tunay na tagasunod ni Kristo, hindi po ito sa paramihan ng nalalaman sa Biblia. Hindi ito yung pagiging Kristiyano, nabasa mo yung Biblia mula Genesis hanggang Revelation. Makikilala po ng mga tao na tayo tunay na alagad ni Kristo based on our love. Paano tayo magmahal? Ang pagmamahal ba natin ay katulad ng pagmamahal ni Kristo? Kung ang pagmamahal sa kapwa, gaya ng pagmamahal ni Kristo, ay mahirap. No? Ngunit ito rin ay nakakapagpabago ng buhay. Nangangailangan ito ng araw-araw na pagdedepende sa banal na Espiritu at pusong handang sumailalim magpasakop kay Kristo. Isipin ang epekto kung ang bawat Kristiyano ay nagmamahalan ng ganito. Magiging maayos ang pamilya, magkakaroon ng pagbabago sa komunidad, at maraming tao ang mailalapit sa ating Panginoon Jesus. Ang challenge po sa atin, sino ang tinatawag ng Diyos na mahalin mo ngayon? Kumilos ka ng may pananampalataya at ipakita ang pagmamahal ni Kristo. Habang ginagawa mo ito, alalahanin mo ang salita ng ating Panginoong Jesus. Sa pamamagitan nito, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko kung may pagmamahalan kayo sa isa't isa. Tayo po'y saglit na manalangin. Aming Diyos at aming Ama na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyo at nagpapasalamat sapagkat ang iyong mga salita ay nagtuturo sa amin, nagtutuwid sa amin kung paano po namin iibigin ang isa't isa, ang aming kapwa, ang miyembro ng pamilya. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maging reflection ng iyong pag-ibig sa mga tao. Yamang kami ay tinawag mo at ibinilang na mga anak mo. Hindi man po kami karapat-dapat, pero kinahabagan mo kami at pinatawad sa aming mga kasalanan. At patuloy na pinapadama mo yung pag-ibig mo sa amin hanggang sa kasalukuyan. Loobin mo po, Panginoon, na ang bawat isa sa amin ay patuloy na mamuhay na tinutularan namin
ang halimbawa ng pag-ibig ng aming Panginoong Hesus sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Hesus. Amen. Amen. Magandang